Programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Magandang hapon mga kapatid. Nagkukumahog ngayon ang ilang politiko para mabigyan ng karangalan si Mang Dolphy. Kaya sa T3 ang bawat sumbong dapat aksyon agad. Ito ang inyong Tol Erwin. Ako naman si Tol Rafi, daig pa ng taong maagap ang taong masipag. Kaya inaagapan agad namin sa pagbatikos ang masisipag na Dorobot Tiwali. At mga tol, huwag nang ipagpabukas sa mga magagawa ngayon. Kaya palaging bukas ang aming pinto ng serbisyo publiko. Balitaan at bakbakan na! Narito ang mga reklamong dapat aksyonan ngayong Biyernes. Shoot sa kalaboso ang isang lalaki matapos magpanggap na pulis. Modus operandi ng loko, bistado ng T3. Abangan mamaya. Caught in the act naman ang 6 na tao nagpa-pot session sa Maynila. Arestado rin ang mag-asawang may-ari ng bahay na naging pwestuhan ng Batakan. Sinihan sa QC na pugad ng kahalayan. Pinamumugaran din ito ng mga multo. Kaya bago pa man makuha ang inyong lakas ang kanilang kabalastugan, pinulabog ng T3. Nahihirapang huminga, diabetic at may TB, isama mo pa dyan ang pamamanas ng buong katawan ng isang ginang sa Caloocan, sinakuluhan po ng Rescue 5. Nilamon ng apoy ang ilang kabayan sa Mandaluyong kagabi at sa Maynila nasunog din ang ilang kabayan sa ilalim ng tulay ng Nagtahan. Isang lalaking nagtagpuan na kasilid sa sako at wala ng buhay sa Caloocan. At sa QC, bangkay, nakabalot ng masking tape at may nakapakong cellphone sa ulo. Pagsaklolo ng T3 sa nakagat na aso na isinawalang bahala ng biktima, ang resulta ng aming solusyon, abangan. What is wrong with this video? Mga hari at bubwit na pasaway sa EDSA. Sakit nga ba sa ulo ng mga motorista? Mamaya abangan yan. At sa Attorney on Call, mga problemang legal ay dinulog kay Attorney Mel Santamaria. Aksyonan natin live. Balitaan serbisyo publiko. Umpisa na! Dahil wala sila bigla sa mga oras kung may song. Alam nyo, mga tol, Tol Rafi, Tol Ben, mga kapatid, marami dito sa ating bayan mahilig mameke. Mula DVD, mamahaling bag, hanggang sa pagkatao. Isang mama sa Balintawak ang nagpanggap na pulis. Ayun naman pala. Kaso ang kanyang pakay, hindi manghuli ng kriminal, kundi mangutong. Sa kulungan tuloy ang bagsak ng mamang yun. Buti nga! Naka-uniform ka, nandiyan sila. Ba't hindi ka pinagsasabihan? Sa presinto ang bagsak ng isang lalaki matapos itong mahuling nakasuot ng peking uniforme ng pulis sa Balintawak, Quezon City. Modus umano ng sospek na si Reggie Centeno na magbalat kayong pulis at manghuli ng mga motorista. Matagal na namin sinusurveillance po ito, sir. Talagang mailap lang mo. Kami yung nasisira. Kami yung napapagbintangan. Nahuli mula kay Centeno ang mga paniket, ID ng MMDA, mga resibo ng towing na pare-pareho ang numero. Isang lisensyang hindi sa kanya at mga calling card umano ni MMDA Chairman Tolentino na may pirma pa sa likod. Ito umano ginagamit ng sospek sa pangungutong. Nakasabi itong ganyan to at may ilalabas ko siyang panikit. Pakikita niyan, manguhuli yan. Kaya ganyan-ganyan nyo yan. Para at least alam niya, alam ng tao na titikita siya. Siyempre bilang isang motorista, ayaw niya na maabala o whatever, ay aareglo sa kanya. Nagbigay lang sa akin po yan. Bigay sir, pero ba't ang dami? Bali, actually sir, yung isa nagbigay sa akin, bali, yung iba napulot ko na lang yan sir, hindi ko alam kung ano. Tinabi ko, hindi ko naman ginagamit kung saan man yan eh. Dati po ako sa towing. Ito po yung ID po namin. Nakatago po yan sa wallet ko. In case lang po na identification po, para may pangalan po ako. Sinusuot din lang daw niya ang uniforme dahil volunteer siya na tumutulong sa mga pulis na kasama rin niya nung siya'y mahuli.
Pero ayon sa otoridad, walang lusot si Centeno dahil ang pagsusot pa lang ng uniforme ng pulis ng isang sibilyan ay labag na sa batas. Posible rin daw na managot ang mga pulis na kasama ng sospek dahil hindi man lang nila ito sinita. Pwede po siya na managot. Kitang-kita naman ho natin. Nandiyan yung mobile, ito sila. Na nakita nagkakaroon, nagbabiolate, gumagawa ng naka-uniforme ng pulis. O, hindi nila sawayin o dapat hulihin nga nila ho ito, di ba po? Naharap sa kasong usurpation of public authority ang sospek na nakadetine ngayon sa Quezon City Police Traffic Sector 1. Mga tol, eto naman ibang klaseng negosyo meron tong mag-asawa sa Maynila. Bahay for hire para sa pot session. Kanya-kanyang palusot ang 6 na taong naaktuhan nagpa-pot session sa loob ng isang bahay sa mataas na lupa, Ermita, Maynila kagabi. Kasama mga nasakote ng District Anti-Illegal Drugs ng Manila Police District, ang mag-asawang Maria Luisa Cruz at Jonathan Vicente na may-ari umano ng bahay kung saan nahuli ang mga sospek. Pagamat itinanggi nila ang pagbebenta ng droga, aminado silang pinapaupahan nila ang kanilang bahay para pwestuhan ang mga magbabatak ng shabu. Paminsan-minsan lang po. On and off po. Pag pumupunta lang po yung kumpare na gano'n. Para sa yung 100. Hindi po, hindi obliga yun. Basta nagbibigay lang po siya. Dahil wala pong trabaho yung asawa. Tipid naman sa pagsasalita ang mag-amang Bayani at Ramil Opena na mga talamak na drug pusher umano sa lugar. Kayulay ko kami, nakinuha kami. Ako nandun sa kwarto ko. Ayon sa kapitan ng barangay, ilang beses na nahuli ang mag-amang Opena dahil sa pagbebenta ng droga. Yan ang sinasabi ko kang labas-pasok na lang sa kulungan, lalong-lalo na yung ramram, yung anak. Paglabas, wala pa rin pagbabago, yung pa rin ang trabaho. Masigasig kayo, hindi ba kayo natatakot? Kung matatakot ako, siguro magiging talamak tong lugar ko. Hindi rin nakaligtas ang dating MMDA traffic enforcer na si Eduardo Quina na kahit na na-stroke na ay nagagawa pang gumamit ng illegal na droga tuwing day off niya. Pumunta lang po ako para makibalita lang po sir. Nakumpiska sa grupo ang 5 sachet ng shabu na may street value umano ng 200,000 piso. Kasama din ang ilang mga shabu paraphernalia at 300 pisong marked money. Haharap sa kasong pagbebenta at paggamit ng illegal na droga. Alam niyo mga tol, libangan na natin mga Pilipino ang manood ng sine, no? Siyempre. Pero sa sinihang ito sa Cubao, iba ang pinapanood na kalibang-libang. At kasuklam-suklam. Panoorin natin. Ang Alta Cinema sa Cubao, Quezon City, punong-puno raw ng kababalaghan. May 10 dekada na rin nakatayo ang sinihan. Ang dating naging notorious sa pagpapalabas ng mga titillating films. Sa tagal ng panahon, ang lumang sinihan, pugad na raw ngayon ng mga multo. Ayon sa isang tipster, sa dilim ng Alta Cinema, gumagala ang mga multo. Po sa amin sa Cubao, meron po isang sinihan na pangalan po ay Alta. Kung pasok mo doon sa may sinihan sa loob, o pera ka ng 200, 150, gano'n. Minsan sa CR, talo-talo na. Dahil sa sumbong, sinurveillance ng T2 ang sinasabing kababalaghan. Sabungat pa lang ng sinihan. Itong bumulaga sa amin. May lumapit at nag-alok. Alam mo yun. Diyan lang? Saan? Diyan. Mamaya. Ano? Mamaya. Mamaya mo yun. Kasama ako. Hinihintay ko. Pinuntahan namin ang sinasabing CR. At imbes na pinalakang tabing, nasa banyo pala nag-iinit na mga eksena. Nako po, tingnan yung isang ito. Tila rakistang gigil na gigil sa mikropono. Parang sabog pag nawala sa sarili. Sos Mario Josep, hindi pa rin pala natitigil ang ganitong kahalayan sa Alta Cinema. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. At agad naming sinangguni ito sa hepe ng Quezon City Business Permits and Licensing Office o BPLO na si Mr. Gary Domingo. Pinahanda ko na agad yung ating inspection team. Magpa-coordinate na tayo sa police para hindi na humaba. Kung may mga ganun naman mga nangyayari, automatic pwede natin sila isarado ng bigla. Kumilos ang BPLO kasamang QCPD. Pagbalik namin, parang nakakita ng multo ang mga parokyanang na nagpulasan. Ang Alta Cinema, parang naging lungga ng mga dagang na taranta. Tingnan niyo naman itong isang ito. Nakataas pang paa! Asus! Kuyang! Ayusin mo munang salawan mo!
Eto namang si Manong. Mukhang init na init. Hindi nakabutones ang polo. Hoy, anong init bang nadarama mo? Sino yun namin ang sinihan? Ito ang aming nakita. Mga sira-sirang silya. At ano ito? Ano ito? Likido? Anong klaseng likido ito? Bakit may kasama mga tissue at bimpo? Para saan mga ito? Kaya ang Alta Cinema, lagapak ang ending. Itong inspeksyon natin at pagsasara natin to, hindi sila nakapag-present ng fire safety, ng certificate of electrical inspection, sanitary permit. Kahit yung mga empleyado, walang mga working permit. Until such time na makapag-present sila ng dokumento, mananatiling sarado to. Sa ngayon, sarado na sila. Sana lang, tuluyan ng ikandado ang kanilang kababuyan. Pustahan tayo, Tol. Oh. Kaya close open lang yan. Mag-a-apply uli yan. Sasabihin, babaguhin mga silya, pupunasan yung mga malalagkit sa sahig. Malagkit? Ano yung malagkit? Alam mo naman, mga ano yun, mga ewan. Sauce ng fishball. Baseball sauce. Oo, at saka ayusin yan. Bibigyan uli ng lisensya. Oh, ba't bibigyan ng lisensya? Akala ko sanado na. Ibig sabihin, may masusulat. Ganun talaga. Matagal na yan In fact, maraming nakakuha ng mga ito'y HIV dyan. May mga self-confessed na mga parokyano dyan nakakuha ng HIV nung inoperate namin Hindi sa lang P5. HIV, tetano. Kasi kita mo, kalawang yung mga silyat. Pag naupuan mo na hindi ka nakatingin, pero ang sinihang tayuan yan Saka magkakatingin dyan yung mga lalaki. Dalawang bagay Kasi lang. naghubad sila. Hindi kakakating na mo. Dalawang bagay lang. Pag ikay nanood ng sinihan dyan sa Alta, ibig sabihin, tumayo ka, lumuhod ka, bahala ka. Paano sa CR? Iba pa rin yun. Iba na yun. Teka muna. Yung mga makeup artist natin, tawa ng tawa. Sige. Sila Tintin nakatitig Tuwan-tuwa yung mga makeup artist natin. Si Maureen. Ayan na. Si Attorney Mel. Para sa inyong mga problemang legal, isang dahil na lang po, ang attorney on call. Kasama natin si Attorney Mel Santa Maria. Punta na po natin siya. Maraming salamat sa iyo, Rapi. Nakakatuwing expo sa inyong yon. Pero sa ating problema ngayon, si Arlene ay bumili ng hikaw. Binabalik niya kasi kumate ang tenga niya pero hindi na tinatanggap ulit. Si Percival naman, isang taon nagtatrabaho, bigla daw siyang inalis. Humihingi sila ng payo. Mamaya, papayuhan natin silang lahat. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Attorney Mel Santa Maria. Susunod sa T3, babaeng namaga ang buong katawan dahil sa mga sakit, tinulungan ng Rescue 5. At ang proyekto ng T3 para sa pet lovers, abangan!